Breaking news! Nako, Senator Rodante Marcoleta binunyag ang baho sa Kongreso. Unconstitutional ang ginawa nila sa pagdinig dito kay Madriaga. No, dito hindi kayo lulusot talaga kay Senator Rodante Marcoleta, no? Alam ni Senator Rodante Marcoleta ang procedure at kapag ito dumasa sa Senado, hindi lulusot itong si Madriaga, no? Alam natin itong nakaraan tinalakay niya kay Saldico at binunyag yung kay Saldico kung ano mga procedure na gagawin dito kay Pinky at ito naman ang sinunod niya kay Madriaga, no? Talagang sulit. Kumbaga, itong pagboto natin kay Senator Rodante Marcoleta, tinik sa lalamunan sila. Tinik sa lalamunan nila si Senator Rodante Marcoleta, no? Pinartidahan niya pa si Madriaga, no? Dahil yung affidavit ni Madriaga pag nabasa ito at na halungkat ito ni Senator Rodante Marcoleta, ito ay hindi impeachable lahat, no? Ang ginawa ng Kongreso na pinaupo si Madriaga, yung affidavit binasa, piling nila impeachable lahat 'yon, no? Hindi lahat 'yon, no? Ito pakinggan po natin si Senator Rodante Marcoleta. Anyway, Sen, ito mukhang puro daw po talagang pasulong. Ito pong pagharap ni Ramil Madriaga. Yan po sa Kamara ng Representante. Partida pa si Senator Marcoleta, hindi pa masyado nanonood ng mga balita tungkol kay Madriaga. Information lang binabalita sa kanya. Lagot kayo. Dito nyo makikita talaga si Senator Rodante Marcoleta lang ang lumalaban sa mga anomalyang ginagawa ng mga to. Kung ano mga pinagagawa, iniikot ang batas, ika nga, bendalo. Sa pagdinig dyan, aba, mukhang gagamitin yata itong state witness. Ano ito surprise witness. Hindi naman surprise, kundi expected naman ito. Ito ho ang pinagkaguluhan ng Kamara de Representante. Pinagkaguluhan? Pinagkaguluhan po. Sir. Bakit? Bakit? Mukhang... Kasi ako, sa tulang, wala pa akong nakita kahit anong klaseng episode ng kanilang nababalitaan ko lang. Hindi ko na papanood. Ano ha? Yun nga po. Ano yung salita mo kanina? Na surprise witness daw po. Inimbitahan daw po ito para sabihin at parang dito ka mo, parang surprise witness nila. May sinabi ka parang ito yung pang surprise ba yung sinabi mo? Opo. Sige. Kasi nga raw, bakit yung surprise? Marami daw po itong alam at di umano ay pinagkakatiwalaan daw po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ni VP Inday Sara Duterte, Sen. At ito daw pala ay nagdi-deliver ng male-maleta, dapol bag ng salapi. Iniba nila yun, dapol bag yun, no? Kasi hindi nila pwedeng gawin ng mali-malitang salita eh. Kasi pag sinabing mali-malitang salita, lilitaw na nakikitumbas lang sila dito sa 18 Marines. Kaya ang ginagawa nila, kung sakaling script naman tong ginagawa nila kung sino nasa likod nito ni Madriaga, palilitawin nila dapol bag naman ang ginawa para makakwits na, makatabla. Kumbaga, kung kayo ay kung sila pinagbibintangan nyo ng 18 Marines na may mali-malitang pera, o eto, dapol bag naman kami. No, kakatawa, no? Halatang halata no? Halatang halata na talagang, tumabla lang, makatabla lang sila. Sa mga kakilala ng dating Pangulo at ng pangalawang Pangulo, Inday Sara. Kung surprise witness siya, bakit siya nilabas ngayon? Para daw po talagang maidiin, makakita ng probable cause. Kasi di ba sa Justice Committee ng Kamara, yun lang ata ang hinahanap nila, di ba? Probable cause. Alam ko kasi by stages yan, di ba? Opo. Kinakailangan makapasa ka dun sa sufficient inform. Sufficiency inform. Opo, Tatlo yan sufficiency inform, sufficiency in substance, yes po. At saka the complaint alleges sufficient grounds, parang ganyan. Okay, kaya kailangan merong determination of whether or not the complaint alleges sufficient grounds. Opo. So nag-declare, di ba, sabi niya, ang pagkakalam ko, nag-declare ng sufficiency of grounds Yes po. O di sapat na yon. Bakit nagkakaroon ng hearing? Yun ang aking tinatanong sa'yo. Hindi, sabi daw kasi mukhang nare-required na rin po ata na magkaroon ng, dati tawag nila mini trial para, kumbaga sa fiscal daw po, pagkariwang kaso, magkaroon daw po ng
basihan para maiakyat sa korte yung kasong kinakaharap ng isang tao. Hindi, mali yun. Yari kayo, yari kayo. Mali yun. Kasi nga, yung impeachment kasi, Opo. kung ikukumpara mo sa pangkaraniwang kasong kriminal, Yan, opo. ito kasi hindi naman kriminal, hindi civil eh. Hindi It's po. more on political eh. Ipaghalimbawa mo, kaya nga merong ang tinatawag nating maghahabla sa kanya, House of Representatives eh. Opo. Kaya nga sa setup natin, magsisimula yung impeachment sa House. Yes po, sa Kamara, oo. At pagkatapos na-establish nila yung kanilang course of action, kung tutuusin mo sa regular course of action eh. Opo. Sa House naman, articles of impeachment. Sa mga tin, kung ilang pananagutan ang gusto nilang gawing para ihabla siya. Halimbawa, 10 articles. Prosecutorial ito eh. Okay. Kaya ang tawag doon sa mga maghahabla, prosecution. Yes po. Kaya, Ang dami talagang alam nito ni Senator Dante Marcoleta, no? Yung nakaraang impeachment, alam natin, di ba, nangyari nakaraang impeachment nakaraang taon. Sinabihan na kayo ni Senator Dante Marcoleta na mali yung pinagagawa nila, di ba? At nung nakarating sa Supreme Court at sa Senado, di ba, inarchive lang, binasura. Hindi kayo naniwala sa sinabi ni Senator Marcoleta. Marami sinasabi ang mamang ito na talaga nangyayari. Wala pang sumablay sa nangyari ito. Yung SOSI, anong sinabi niya sa SOSI? Mababasura lang yan. Bakit? Wala sa batas na nagsasabi na bawal yung ginawa niya. Kayo na sinabihan, ayun ngayon, hindi wala makapaniwala. Hindi kayo makapaniwala na absuelto si Senator Marcoleta. Sinisisi nyo ang Comelec na bayaran daw kuno, natakot sa ganyan tong ganito. Wala. Batas lang tayo bumabatay. Si Senator Marcoleta sa batas bumabase. Alam niya kasi, nagsusuri siya, hindi siya yung gumagamit siya, hindi niya inaabuso yung batas para lang gusto niya para lang gusto niyong palabasin yung gusto niyong gawin sa isang tao, nagipitin, di ba? Hindi siya ganoon. Pag nasa batas, wala kang magagawa. Ang dami niya. Tamo, lahat nanalo siya. Si Carpuet, hindi makarap sa kanya. Di ba? Yung sinasabi niya, yung WPS, panalo siya. Kay Pinky, ganun din, panalo din siya. Batas ang ginagamit niya eh. Ito, in the third time, sinasabi niya, mali na naman kayo. Kaya kaya nga sigurado rin, impeachment na to, wala rin mangyayari sa bandang huli, maniwala kayo. Si Senator Marcoleta na nagsasabi. sa tuntunin ng House, meron silang i-elect na 11 prosecutors. 11 prosecutors, yes. Sa mga twin, ang nature ng impeachment proceeding sa House, inquisitorial lang siya, parang preliminary investigation. Opo. Kapag ka pumunta ka sa piskalya, hindi nagtatrial doon eh. Ganun mo ba? Sapat na sa piskal yung madistinggin niya. Kasi noon, lalo na noon Opo, ang quantum of evidence noon ay probable cause. Opo, So masyado siyang mababaw. Na basta naisip lang ng piskal na bibatayan ito. Okay ito. mukhang dapat ko talagang ihabla to. Isampa na sa korte. So pag nagsampa siya sa korte, aarestuhin na siya. Opo. Probable cause. Pero ngayon kasi, binago na yun eh. Okay. Ang quantum of evidence ay yung tinatawag nilang prima facie. Prima facie, opo. With sufficient certainty of conviction. Ganun eh. Yes po. Kaya ngayon, pag sinabi mong prima facie, almost na yun eh. Almost sigurado na may kalalagyan to. Yung inireklamo, tama kayo. Oo. Ngayon, kung surprise witness, si Madriaga, ba't nilabas nila? Alam ko ang surprise witness, pang-ultimatum yan. Kasi itong mga sinasabi nila ngayon, ang talagang trial sa Senate eh. Yon, yari kayo. Pag sinabi siya, hindi kayo lulusot. Pag ito dumaan sa Senate, kung si Madriaga, di ba matapang, akala mo kung sino eh. Di ba? Nakasama lang sa campaign ni Sara, nakasama na matagal na mahabang panahon, akala niya lahat ng galaw ng Duterte, alam na niya. Inutusan daw siya, kesyo yung pangalan daw ata ng motor na pinabili sa kanya ni Duterte, pinangalan sa kanya, nasa pangalan ng anak niya, isisisi niya sarili niya, sa pangalan pala niya eh. Ba't niya bisisisi sa mga Duterte? Bugok pala siya, pumayag siya, alam ko ayun ang pagkakaalam ko may lumabas at ang chismis, di ko alam, totoo yun, na ipinangalan daw ni Duterte sa pangalan, yung mga motor na mamahalin, milyon-milyon halaga, 25 million, etc. Pinangalan daw kay Madriaga. Pasensya ka, pinangalan sa'yo, pumayag ka. Panagutan mo yan, masisisi mo ngayon kay Duterte. Anong katibayan mo si Duterte pabili niyan? Ha? Di ba? Wala katibayan.
batas pa rin ang manghihibabaw, Chong. Di ho ba? Kaya dito, sa usapang ito, panalo po si Sara dito. At pag dumating sa Senado to, yari kayo. So, si Madriaga, matapang. Akala mo kung sino sa Congress. Akala mo nakasama mo lang ang mga Duterte ng iilan saglit na panahon. Akala mo, alam mo lahat ng sikreto. Biruin mo, parang lumalabas. Ikaw, tigapagmana ng mga Duterte ni Tatay Digong. Kumbaga, ikaw ang binilina ni Tatay Digong na pamahalaan ng si Sara Duterte. Ano ka? Hello? Ang tapang mo. Kinasahan niya si Basti. Suntukan, sabi ni Basti, suntukan din daw, sabi niya. Ang tapang, wow, preso na yan, kidnapping yung top 5 ata yan, ito, kay Senator Dante Marcoleta, tignan natin kung lulusot ka. Tignan natin yung pa-English mo, kung lulusot ka kay Senator Dante Marcoleta. Baka mapaamin ka kung sino nasa likod mo. Baka lang. Ngayon lang, nakikita ko na yung halimbawa, pag nakita ko yung testimony niya, napaghandaan ko na siya, ito tatanungin ko siya ng ganito. Tatanungin ba nito? Paano kung yung lahat ng tinanong ko bumagsak siya? Di wala. Yari ka. Pinakita niyo na yung affidavit kay Senator Marcoleta. Malamang nabasa na niya at malamang nakakuha na siya ng kopya. Sabi sa mga staff niya, kuha niyo ako ng kopya ng affidavit ni Madriaga. Binasa ni Senator Marcoleta. Napaghandaan na niya. Yari kayo. Malamang may butas na yan. Alam niyo ba si Senator Marcoleta hindi magtatanong to, hindi magsasalita to na hindi niya alam. Hindi niya alam gagawin niya sa susunod. Partida na sa'yo, Madriaga yan. Kaya nga yung piskal, sasabihin niya lang, ikaw ba si Madriaga? Okay. Testingin niya lang Okay. Kuminsan ang daming nahuhuli sa piskalya pa lang Piskal, Kasi nung nagtatrial pa ako sa bandang Laguna, may nauna Pero kasi maliit lang yung opisina, ito muna yung nauna. Attorney Nelson Lubao. Yan. Asan ang ano mo? Sir, wali ka. Asan yung akusado? Asan yung complainant? Ito. Complainant, halika. Sabi ng piskal, Ito ba ang iyong salaysay? Ito yung complaint mo? Opo. Naku. Di ba puro kasinungalingan ito? Di ba tinuruan ka lang? Ganun sabi ng piskal, Kasi po, ang abogado po patay na siya. Ganun lang naman. Yari ka. Ibig sabihin, ganito yan Pag pumunta si Madriaga mapaupo dito sa Senado, yun din itatanong ng Senator Marcoleta, sino turo sa'yo nito? Ikaw ba to? Pwede ganito ulitin mo nga to, hindi mo hawak to. Sige, magkwento ka nga sa akin. Kung yari ka na, dapat kabisado mo yan. Ang hirap kabisaduhin kung script, tandaan mo. Ang hirap. Kung kabisado mo man, mahuhuli ka sa tanong, sa malalim na tanong. Kaya siguro, hinala ko, chorya ko lang. Kaya siguro, yung itong naging hearing ni Madriaga, puro that's proving question, di ba? Puro proving question ang ginawa. Ayaw mahalungkat, di ba? Ni-screenshot ng cellphone, yung iPhone, nasaan? Ayaw, that proving question pa rin, di ba? Siguro, puro clarify lang ang ginawa. So pag na-establish niya, kahit na tinakot niya, pero mo ba ito? Opo. Kahit anong gawin niya. Sige, okay. Pero hindi siya magta-trial na iisa-isahin mo ng ganyan na wala. Kasi kahit na iminamatweet nila na kasi may nakalagay sa amin dito na mag-hearing yan yun daw Yung hearing na yon sa aking opinion, dahil nga nahangga ka lang sa preliminary investigation, hindi ka magta-trial because ang trial proper sa Senado pa rin. Yes po. Kahit nasabihin mo pang merong hearing dyan, yung hearing sapat lamang hanggang sa hangganan ng preliminary investigation. Hindi siya trial para ma-examine mo yung merits nung daladala niyang At siguro ang sinabi niya halimbawa, affidavit, ikaw ba si Madriaga? Ito ba ito yung ganito? Ganito ba ito? Firma mo ba ito? Ito bang taong binanggit mo rito, buhay? Ito bang ganito? Hanggang ganun lang. Pero yung merito nito, para ngayon ay tingnan mo yung kung bastante ang kanyang kredibilidad. Hindi yun ang Ang ganun ba? Hindi yun. Kaya nga Naku, yari kayo dito. Iyak kayo ngayon. Kay Jonel, iyak ka ngayon. Bakulaw, yari ka na. Di ba? Bababali wala ng ginawa nyo, no? Kaya siguro, di alam kung may hearing pa sila, no? Baka sa Senado na, yari na kayo. Di ba? Kay Marcoleta pa lang di na kayo lulusot sa ginawa nyo. kung ito yung star witness, para halimbawa gamitin nila
Against Vice President. Unang-una, preliminary investigation lang to eh. Tapos ang quantum of evidence, sabi ko ngayon, prima facie. Nung tinatanong ata siya, balita ko lang naman wala namang corroborative evidence eh. Sana man lang merong independent evidence gagamitin mo para yung statement niya totoo. Tama! Walang ganoon eh. Tama! Pwede ka kasi mag-imbento ng litrato lang, larawan lang, o hindi mag-imbento, no? Talagang totoong kuha mo, malay mo, nakisakay ka, nakiparty ka lang, o nakiangkas ka na ng eleksyon, ng sino ka man sa eleksyon, may picture ka, tabi kayo, nagbati si Sarah happy birthday sa'yo, kapos wala kang taong may harap kung sino-sino yan. Di ba? Natandaan nyo yung Nomo Bar. Nagsalita na yung may-ari na sinabi daw, umakyat daw doon yung si Madriaga, inakyat yung duffel bag doon sa Nomo Bar. Yung Nomo Bar, tinanggi, wala daw sabi, may kwarto daw doon, opisina sa Nomo Bar. Pag akyat ng may-ari doon sa kanyang sariling bar, wala naman daw kwarto doon, walang opisina din. May maliit na CR, may bodegang napakaliit, kasi liit din ang CR, saan pupwesto doon? At saka tanong, napakaraming tao na yung mga panahon na yun. Pag inakyat mo yung Nomo Bar, napakadaming tao. Halos, magka-aakyat doon, nadala mo yung duffel bag. Ano gagawin mo? Mag-meeting kayo? Ano yun? Sige nga. Saka may nakuha ng yung Nomo Bar. Booking na hindi totoo yung siguro. Akala niya siguro ni Madriaga, pag sinabing Nomo Bar, ligtas na kasi maliit na established lang, hindi aalma. Umalma yung may-ari, matapang yung may-ari. Di ba? So bagsak siya. Babagsak siya doon sa quantum nung certainty of conviction. Kasi kailangan admissible, kailangan corroborative. Paano mga admissible, meron daw checking inanong. Yun. Isa pa yun. May hindi na basta check eh. Ito nga yung sinasabi ko, dito pala. Yung check din, parehas ng number. Bakit manager's check, parehas ng number? Kasi kayo nga, ang daming butas, di ba? O sige, pagbigyan natin yung painting. Yung painting kasi, ano lang yun, nagkataon lang na magkaparehas talaga yung painting. Kaya wag tigilan nyo na yung painting. Yung painting, nagkamali lang talaga, pero may painting talagang regalo ni si Madriaga kay Sarah na gano'n talaga. Pero magkaparehas lang talaga yung painting. Pero hindi naman yung basihan yun eh. Hindi naman yun eh. Yung mga resibo, mga mahalaga, yung screenshot, yung ano. Taon na yung bakit sila nagpakadalubhasa na ilabas ito kung ito pala yung kanilang pambato? Pero sa akin lang naman Kung wala man daw po mga corroborative statements, baka naman daw po sa mga dokumento, mga hawak nitong papel. Kasi mukhang maglalabas daw po siya ng ng bank statement. Naglabas daw po siya ng waiver para makita ang kanyang mga record sa bangko. Hindi nga ganun ang tuntunin eh. Ganun ba? Kahit nasabihin pa nilang nakalagay sa rule namin kasi hearing o kaya trial. Opo. Pag binangga mo yung tuntunin na yun sa liwanag ng Constitution, hindi kasali doon eh. Merong trial, ang trial sa sa Senate talaga dapat, Senate court. So yung bahagi na yun kasi, boss, sa kanya, ito yung aming tuntunin eh. Pero yung bahagi na yan, unconstitutional yan. Nako! Unconstitutional pala yun. Yung bahagi lang, hindi naman lahat. Yung bahagi lang nun. Kaso, pag yun alam mo kasi, hindi kayo lulusot. Yan kasi dyan, akala nyo kasi nagagaling-galingan kayo. Alam nyo kasi ganito yan eh. Baka naman kasi sobrang galit nyo kay Sarah. Baka naman kasi sobrang desperado nyo na ayaw maupo si Sarah. Tandaan nyo, ang galit, nakakapagtakip sa katalinuhan ng tao. Nakakaparalisa sa konsentrasyon ng tao. Kahit matalino ka, matalino ka dyan. Pero pag pinauna mo yung galit mo kay Sarah, mabubuang ka, di ba? Yan ang nangyayari ngayon eh. Yung mga dilawan okay naman sana eh, hindi naman lahat matatalino sila eh. Matatalino sila kasi yung galit nila kay Sarah sa mga Duterte, hindi nila alam anong gagawin nila. Kumbaga nagiging mangmang na sila. Kaya dito, hindi nyo napapansin na mali na kayo. At si Senator Mabati Marcoleta, sanay sa mga ganito, sinasabihan kayo. Ngayon, nagawa nyo na. Wala na magagawa yan. Sa tingin nyo, pag nalaman to ng kataas-taasan na batas sa ating Pilipinas, papayagan kayo? May bahagi dyan na salig sa kasaligan. Pero kung magta-trial ka, hindi sinasabing ikaw magta-trial. Wala masasabi ko doon. Ang problema... At saka dapat susuriin mo yung bang mga sasabihin niya. Yun ba ay patungkol doon sa mga
naka-identify yung mga yung culpable violation of the Constitution. Yes po. Grabe. Kasi yung mga Baka complaints, naman hindi babagsak doon. So dapat piliin mo lang alin doon sa pinagsasabi mo ang pwedeng mag-qualify na impeachable offense. Tama. Oho. Hindi lahat naman ng offense kasi impeachable. Identified lahat yun, di ba? Ang galing ni Senator Dante Marcoleta. Yari kayo dito. Yari kayo dito. Yan sinasabi ko sa Naman daw po mga sandali. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat ng sinasabi ni Madriaga ay impeachable para kay Sara. Ang daming butas, di ba? Anong gagawin nyo ngayon? Pag pinatawag ni Senator Dante Marcoleta yan sa Senado, at dadaan naman talaga, yari kayo kay Senator Dante, di ba? Humanda kayo, hindi kayo lulusot kay Senator Dante, di ba? Dito talagang binuking ang Kongreso ng mga koroks diyan sa pinagagawa nila, no? Talaga tamang-tama talaga, magaling talaga si alam mo, ito lang talaga, ito lang problema natin sa bansa natin eh. Huli na yung krimen, huli na lahat, may ebidensya na, lahat-lahat na diyan. Pero ang iba to sa 18 Marines. Iba yung kalagayan nitong nangyayari ngayon kay Sara sa 18 Marines. Si Madriaga unang-una, oo, nakasama niya si Sara sa kampanya. Kaya may mga picture siya na ilabas. May mga transaction siya na ilabas na ginamit ngayon laban kay Sara. Pero pwede mo namang gamitin. Halimbawa ako ilang beses ko nakasama si Senator Marcoleta, pero nakalimutan na niya ako. Pumunta ako bago mag-eleksyon, pumunta ako sa opisina niya. Kinamayan pa ako kasi alam niyang vlogger ako eh. Nagkamayan, nagpicture pa nga kami, may picture kami, di ba? Ngayon, pag pinicture ako siya, marami kaming picture, marami kaming kuha. Di ba? May mga text din ako sa tao niya na pumunta ka dito, gusto kang makita ni Senator. Para makapag-usap kayo. Yun, pwede kong gamitin nyo pag labanan ko si Senator Marcoleta. Nabaliw-baliw ako, Madriaga style ako. Ayun, may picture ka pa ni Senator Marcoleta, may text pa sa akin yung alam mo yun, pahasamain mo yung sitwasyon na, bakit kilala ka ba ni Marcoleta? Kilala ka ba niya? Nagpa-picture ka na naman sa kanya. Maaaring nakalimutan ka na niya. Maaaring tumulong ka sa kampanya niya. Pero hindi mo pwede i-credit lahat na kala mo sino ka. Alam mo lahat, alam mo na. Tapos gagamitin mo ngayon sa impeachment ni Sara laban kay Madriaga, lahat yan. Sa tingin mo, kung gano'n lang pala kadali, kung gano'n lang pala kadali magpa-impeach, magpa-picture na ako, magpa-picture sa'yo ngayon, tapos labanan kita, magpa-impeach ako sa'yo, impeach kita. Gano'n lang pala kadali. Tapos mag-invento ako na kung ano-ano sasabihin ko, na pumunta ako sa Nomo Bar, di ba? Kaya dito, na-booking kayo ni Senator Dante Marcoleta yung pinagagawa nyo. Hindi yan makakalusot sa Senado. Di ba? Pero tignan pa rin natin, syempre, yung parang pinakamagandang gagawin natin. Okay, maraming salamat sa inyo. Isang makabuluhang talakayan. Paalam po sa inyong lahat.